Okay, so pakinggan po natin si Attorney Claire, i-debunk si Christian Esguerra, and let's do a reaction audit on this matter. Let's go. Ito, project. Akuzar, housing. Ito, ipinangako eh. Okay. Kaya. Okay, so ang sinasabi, ang ini-explain kasi ni Attorney Claire dito, naglagay si Pangulo ng mga tao na may tiwala siya. So wag mong sirain yung tiwala ng Pangulo. Now, in fairness naman kasi dapat meron tayong tinatawag kasi na presumption of regularity. Meaning to say, kapag ito yung tinask sa'yo, dapat gagawin mo ng tama. Kuha nyo. Halimbawa, dito sa kay Christian kay Lazaldico, dapat ginawa nila ng tama yung mga trabaho nila. Gets nyo? Okay, so tuloy natin. Gawin ng Pangulo. Let's go! Miyembro yun ng kabinete mo eh. So, kailangan lang nila magtrabaho at gawin nila yung pinangako nila sa Pangulo. Ito ang kayang gawin. Okay. Okay? Sige. I remember nung isang SONA ng Pangulo noong 2024, niyabang niya yung mga flood control na projects na napagawa niya. Kasi on paper, yun naman talaga dapat yung gagawin. Kaso, nung merong isang picture yun, I think you can search that online, na parang ang dami nating ginawang flood control projects, pero bakit yung mga tao binabaha pa rin? Tapos malaman-laman ng Pangulo na na may mga nangungurakot, merong mga nag-ghost doon sa mga sa mga projects na yun. Siguro alam ng Pangulo na hindi niya makokontrol yung mga for the boys. Okay, so minsan i-moderate mo naman, di ba? Pero yung ginawa ng iba, kung sabi nila, kung dati 20 to 40% lang, dito 100% na. So yun yung paradigm na sinusundan ko rito. Hindi ko sinasabi na mali yung ine-explain ni Attorney Claire. Kasi yung punot dulo yung buod kasi nung explanation niya rito, may presumption of regularity yan. Kumbaga, just do not betray the trust of the President. Kayo kasi yung napagkatiwalaan. Nakukuha ba? So, tuloy lang natin. Infrastructure tayo Halimbawa, nagawa tayo ng flood control. Halimbawa, dam. Okay. So, ilan years? Halimbawa lang, it will take 2.5 years. Diba? Bigay budget. Tingin mo on the first day na binigay ang budget, alam mo na may anomalya? Hindi. Diba hindi? Oo, correct. Bakit? It will take time. Oo, kasi at saka mahirap kasi i-check talaga yung mga flood control. That's why it is very difficult for the COA to check it, 'di ba? Kasi sa papel, kumpleto sa resibo. Parang yung lang naman 'yan eh. Parang kung babalikan niyo yung mga nangyayari sa impeachment, puro acknowledgement receipt, 'di ba? So, pero totoo lang pag hinanapan mo na ng resulta, wala. So, ganun din yung nangyayari sa flood control. Kaya nga may mga nakulong na. Huwag kayong maniwala dun sa mga DDS na walang nakulong. Okay? Pero hindi ko sinasabing mali si Christian Esguerra na i-call out niya yung ganitong klaseng galawan. Kasi konti pa lang naman yung nakukulong na malalaki. Gets nyo? Tama naman siya dun sa idea na yon. So, ako kasi iniisip ko, parang may sa akin iintayin ko na at the very least kasi may isang taon pa marami pang pwedeng mangyari diyan. Okay, tuloy natin. Kasi titignan mo kung nagagawa yung proyekto. Kasi meron kayong oras diyan, meron kayong period kung kailan matatapos. Correct. May timetable kayo diyan. Kaya nga nung 2024 SONA, sinabi niya na, diba, pinagmayabang ni Pangulo noon na ang dami na naming natapos na projects, tas putya, malaman-laman niya, pinagnanakaw pala yung budget, diba? So, hence nagalit siya. Nang mahiya naman kayo. And front and center doon is yung pinsan niya. Kasi siya yung pinagkatiwalaan na, sige, bibigyan ko kayo ng malaking budget, pero gawin niyo yung trabaho. Kaya ang problema, yung mga bataan ni Romualdez o ni Saldico, allegedly, ay malaki daw ang kinulimbat. Kasi, kung titingnan mo naman talaga yung mga laptop na pangit, di ba, Sunwest din ang nag-procure nun. So, may history na talaga. Pero, I don't know kung bakit pinagtiwalaan pa nila si Saldico. Di ba? So, these are the things na kailangan natin masolusyonan ng ombudsman. Kasi nasa ere na yan eh.
wala na yan sa kamay na nating lahat. Kasi lahat kayo galit kasi kayo dito sa specific na politiko na to. Pero ang point nun, ano yung solusyon nyo para mapanagot yung tao na yun? Tama naman yung ruta na tinatahak ng gobyerno natin over putting these people into jail. Yan yung kailangan. Tuloy. So, anong gagawin? May report. Meron na po. Tapos, 2023 tayo Hmm. 2024, Ayan, yan yung SONA eh. nararamdaman na ng Pangulo. Teka lang. Talagang ang lakas ng visual na yon, 'di ba? Yung nanonood ng SONA yung isang pamilya tapos binabaha sila. Sobrang lakas ng optics na yan, mga lods. Kaya nung 2025, ayun na, the dam broke, ika nga. Bakit yung ibang proyekto kailan ito matatapos? Kasi Oo, bumabaha. correct. Diba? Bakit ba natanggal sa saldi ko? Yun. Sige, isip mo, bakit? Nagalit na kasi si Pangulong Marcos noon. And sige lang, tuloy lang Kasi natin. hindi tanga yung Pangulo. May nararamdaman na siya. Pero kailangan niya siyempre kompletong ebidensya Bago. dahil hindi naman siya nag-EJK. Ang galing nitong si Atty. Claire. Dinikit pa talaga sa mga Duterte. Due process. Di siya diktador. Pero again, ulitin ko just to be fair kay Christian, I think it's a valid criticism yung binigay niya. Pero it's easy, madaling i-challenge kasi yung position ni Christian. Mamaya i-challenge natin yan. Bigyan muna natin iset muna natin yung predicate by listening to Atty. Claire. Diba? Di siya magpapakulong nang walang due process o ebidensya. nababiolate ng Oo. due process. Kasi ending niyan kasi, pagka kulang ka sa ebidensya, makakawala din yung tao. Best example nito, yung mga nakulong nun sa PDAP, di ba? Yung anong nangyari doon, kulang-kulang sa ebidensya. Ending, pumunta sa trial, nakapag-bail pa nga, pero ending nakakawala din, nakatakbo pa yung iba. 'Di ba? So ano yung point nun? Ang point nun, kung magkakaso ka, dapat aayusin mo yung pagkakaso. This is, mahirap kasing i-explain sa inyo yan sa mga normal na tao na hindi naman nagkakaso. Pero talagang yung case build-up, ang pinakamahirap, mga lods. Talagang yan yung pinakamadugo. Kasi you can file all the cases you want, di ba? Mag-file kayo hanggang bukas, mag-file kayo hanggang walang tomorrow. Tapos ending, kapag ikaw ay natalo sa case, nga ka, 'di ba? Or may nakitang butas yung mga abogado ng mga tao na yan, yari ka, 'di ba? Tandaan nyo lagi mga lods. Ito tinuturo sa akin I think tinuro sa akin to ni Fiscal EJ, shoutout sa kanya. Lagi niyang sinasabi na ang justice system natin is favorable to the accused. Meaning to say, mas maraming remedies yung accused kaysa doon sa nag-aakusa. So yun yung pinopoint out ni Atty. Claire, na kapag babanat si Pangulo, make sure na malakas. Kasi pag mahina yan, makakawala din yan eh. Baliwala, gets nyo? I think the president has already learned from the PDAF idea eh. Kasi maraming nakakawala dyan, mga lods, di ba? Kasi alam nila laruin yung sistema eh. So anong ginagawa niya ngayon? Pinapalakasin ng ebidensya. Tuloy natin. Now, Sumunod, 2025, ramdam na talaga siya. Oo, yan na yung mahirap. Namimiligro na talaga noon at that time. Si Secretary Manny Bonoan. Nararamdaman na yan. Ang galing magkwento niya, Atty. Claire, no? During post-SONA, kung kailan ko siya in-interview. Oo. Naramdaman ko siya na frustration. Naramdaman ko siya na namimiligro siya. Nung nagkaroon kami ng press briefing nung bagyo na yung Pangulo ay nasa US, in-invite ni President Trump. Nagmo-monitor ang Pangulo habang nasa US siya. Kami nagbi-briefing ng Zoom dahil sobrang lakas ng ulan at baha. Isang bagyo, isang habagat. Ngayon, kung nagpa-imbestiga ang Pangulo, kasi alam niya na eh. Naramdaman niya na eh.
Ano to? Katangahan ba to? O kasabwat siya? Isip na. Alam mo, ito yung sa tingin kong kailangan natin i-credit kay Pangulong Marcos. I will, yung pag-imbestiga sa flood control. Why? Ganito kasi. Matagal na po ako rito sa Marcos Highway. Siguro, mahigit kumulang 2 dekada na. Ganun na ako katagal rito. Mahigit kumulang. So, dito po, every year, since Gloria Macapagal Arroyo days, lagi po bumabaha. In fact, nandito na ako nung Undoy. Alam niyo si Undoy. So, yung bahay namin, naalala ko, pinasok yan, lagpas bewang yung tubig. Sa bahay namin, dito sa bahay ko. Kasi nga, walang mitigation yung flood, yung tubig, di ba? So, bigla na lang tumataas. Pero over the years, nag-i-improve naman siya paunti-unti. Pero ang bagal ng improvement. Recently lang, ngayong 2026 lang, umulan ng non-stop. Hindi naman malakas yung ulan, pero masasabi natin na hindi siya kasing lakas ng Ulysses, hindi rin siya kasing lakas ng Ondoy. Nasa ano siya, third place, kumbaga. So umulan, pero yung tubig sobrang taas. Sobrang taas talaga. Ano yung implication nito? Over the years, sa tingin ko, may flood control issue na. Matagal nang kinukurakot yan. Hindi ko naman para pangalanan kung sino yung nangungurakot. Pero, the fact na dito sa amin, parating binabaha, means to say that there is already corruption available in all administration starting from Gloria Macapagal Arroyo. When I got aware of this, gets nyo ba? Naiintindihan nyo ba yung idea ng sinasabi ko na thanks to Pangulong Marcos, aware na ako na meron palang ganitong scheme na nangyayari sa gobyerno. Salamat sa kanya. Ngayon, salamat na naman sa kanya kasi yung systems loss, nalaman ko na ninanakawan pala ako dun sa idea na yun. Okay? 'Di ba? Sa kuryente. So, ibig sabihin, kahit pa paano naman, may pangit, may maganda din. Okay? As someone na nakasuhan na, nagkaso na, alam ko yung proseso na yan. Matagal at mabagal, mahal. Tapos kung magaling pa yung abogado ng kabila, putya, talagang i-delay ka. Pero at least yung awareness ko, bukas na. Hindi na ako boboto ng mga tao na may mga red flags. Kasi sigurado na nakawan ulit ako niyan eh. This is, I think, what President Marcos' legacy should be aimed at, yung anti-corruption drive niya. Kasi ako, hindi ko naman siya gusto eh. Sorry dun sa mga BBM supporters. I never supported the Marcos politics. I even campaigned against it noong 2022. Pero, na okay sa akin itong ginawa niya. At least naging aware ako kung paano ko ini-scam sa tax ko. Yun lang naman po, Gege mga Lods.